Hello guys, hello Pisces. Welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome Pisces. Alamin natin kung anong money, career, financial reading para sa lahat ng Pisces sa 2025. So, advanced reading to guys para sa 2025. So, tingnan natin, puro lang to sa pera. So, meron na tayong love and relationship, meron general. So, panoorin nyo na lang. Hanapin nyo na sa playlist ko or nasa community. Okay, so, ito pa is para sa pera lang. So, tingnan natin. Pero minsan, sa usaping pera, mayroong pumapasok ng mga relationship if involved yung relationships. Tingnan natin. Okay. Well-being. Wow. So, yun. Nakikita ko sir dito for the year 2025. Nakikita ko sir dito na siguro mas magiging sobrang busy ka ngayong 2025 kaysa 2024. So, nakikita ko sir dito na kahit busy ka, posibleng maayos mo pa rin kung ano yung mga schedules mo or yung priorities mo this year. And sinasabi ng baras nito na kahit sobrang busy, make sure na i-prioritize natin ang ating sarili, yung well-being, yung health natin. Okay. Kumuha tayo dito ng isang baraha. Pisces, financial constraints. Okay. So, nakikita ko sir dito na for the year 2025, kung may pinagdadaanan kang financial constraints sa 2024, sinasabi sir dito na posibleng makaka-recover ka sa 2025. Yung two cards na yan, Pisces, is doon ito sa mga Pisces na siguro sa year 2024, yung ngayong taon na 2024, siguro nagkasakit kayo or pwedeng nawalan kayo ng trabaho or yung trabaho nyo hindi mas maganda yung kita. Kung may negosyo, medyo hindi matumal yung benta, parang ganun. So, siguro meron kayong mga pinagdaanan na number 13, which is financial constraints. Masyado kayong nagtipid sa 2024. Masyado kayong focus sa yung parang expenses nyo, masyadong mahigpit yung hawak nyo. But kung makikita mo is 1 plus 3, it's recovery na siya. So in positive, sinasabi sa'yo dito na makaka-recover ka. Kasi siguro naka-recover ka na din sa health mo. So pwedeng nagsimula ka na ulit magtrabaho or marami ka ng oras para magtrabaho kasi yung well-being mo maayos na. Okay? So yan, tingnan natin. Para to sa lahat ng Pisces. And as much as possible, para hindi tayo maka-experience sa mga financial problems this year, matuto tayong magtipid or matuto tayong i-manage yung ating finances ng tama. Okay? Okay. First card natin is the Sun. So, congratulations, Pisces. Since money matters ito, nakikita ko na sobrang masaya ka. Pagbungad pa lang ng January, nakikita ko sir dito na masaya ka na. Okay? So, yung January mo ay napakasaya dito. Ibig sabihin niya, makukuha mo yung emotional happiness sa usaping pera. Okay? Maraming isa-celebrate ka dito. Pwedeng magsimula kang lumipat ng bahay, pwedeng may magbo-blossom kasi meron ng sunflower. So, financially stable, happy, secured ka. Okay? Pagdating ng January, okay? February, March, April, May, saglit lang guys, kasi hindi siya magkasya. And June, eto yan. Okay, wait lang. Okay, so tingnan mo. So, for the month of February, nakikita ko sir dito na merong, kailangan mo siguro yung pera kasi merong mga emotional celebration. So, pwedeng may wedding anniversaries, may kasal, merong birthday celebration. So, dito sinasabi na masaya kasi pinaghandaan mo siguro itong okasyon na to. And nakikita ko na masaya yung pamilya dahil sa pera. Okay, 10 of Wands. For the month of March, nakikita ko na sobra kang busy. Busy sa trabaho, busy sa mga obligations.
napaka-busy mo dito, workaholic, multitasking. And pagdating ng April, 3 of Cups, may celebration ulit. Siguro ito yung birthday month mo, di ba? Pisces, yung March. Hindi ka siguro nakapag-celebrate kasi busy ka sa trabaho. And then pagdating ng April, meron celebration like binyagan, birthday celebration, late birthday celebration, or kung ano man to, nasa-celebrate. Freedom. And May, nakikita ko sir dito yung number 16-7, Wild Hunt. Mag-iingat ka sa buwan ng Mayo kasi pwede kang ma-scam, manakawan, or ma-misplace mo yung pera or investment mo. So, ingat-ingat ka. So, pagdating ng June, nakikita ko yung balance na naman. So, June, ano ka na naman, back to work. Parang, meron ka ditong bagong ideas na, or parang bagong ingredients, or bagong putahe na niluluto. Kung business person ka, meron kang, pinagpaplanuhan na source of money or income. Or pwedeng nag-aaral, pwedeng yung iba pinag-aaralan kung ano yung gusto nilang pasukin. Okay, and then yung month ng July, yung July mo napaganda kasi yung July is parang isa completion. Pwedeng tapos na yung pagpapatayo ng bahay, tapos na yung kontrata, another contract, renewal of contract. So nakikita natin na iikot yung Wheel of Fortune. So ibig sabihin, kung hindi maganda yung takbo ng pera mo sa 2024, mararamdaman mo yung twist niya or yung ikot ng Wheel of Fortune sa money exactly sa buwan ng July. Okay? And next is Five of Swords. Pagdating ng August, nakikita ko sir dito na may kailangan kang i-give up. May mga negative or bad habits ka sa spending, like sobra-sobrang paggasto, sobra-sobrang pagkain, sobrang expenses. So, siguro may sobrang pag-uutang, shopping, parang ganun. So, mayroon kayong mga pampalugi na mga habits na kailangan nyo ng alisin or i-give up. Okay? So, pagdating naman ng July, August, September, nakikita ko share dito na posibleng yung iba gusto nyo magpahinga, pero hindi nyo magawa kasi ang dami-dami yung kailangan tapusin, ang dami yung dapat na ayusin. And then, pagdating ng October, 4 of Cups, nakikita ko sa'yo dito na pwedeng isang kapamilya, pwedeng asawa, boyfriend, girlfriend, magulang, kapatid, friends, or kung sino man siya na naghihintay sa'yo ng financial offering mo. Or pwedeng umuutang siya sa'yo, so hinihintay ka niya. And luckily, miraculously, pagdating ng November, yung November may sobrang ganda kasi yung November natin is victory and success. So, kung may hinihintay kayong promotion, salary increase, recognition, awards, appreciation, nakikita natin na posibleng mangyayari yan or manggagaling yan sa buwan ng November. So, yung November is the most successful, prosperous, abundant month para sa'yo. Aside from dito sa The Wheel of Fortune, mostly para-pareho lang naman. Okay? And December, Two of Wands, December. So, since pagdating ng November, ang dami mong blessings na matatanggap, syempre, pagdating ng December, mahihirapan kang mag-decide kung ano yung dapat piliin mo, kung ano yung gagawin mo. Kasi, sa dami-dami ng blessings, diba? Pag maraming blessings, pag maraming biyaya, nahihirapan yung mga tao na isipin kung ano yung dapat unahin or kung ano yung dapat gawin. Okay? So, kumuha pa rin tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5 cards. Titingnan lang natin, Pisces, kung ano yung additional message. Okay, 1 card. So, 13, the Lord of Shadows. Nakikita ko yung long distance travel para sa trabaho. So, may couple dito, magkarelasyon, pamilya na yung isa dito aalis para maghanap ng trabaho sa malayang lugar. Or yung iba sa inyo nakapag-desisyon na siguro kailangan nyo ng umalis or magpakalayo-layo para doon hanapin yung swerte. Nakikita ko sir dito, isang decision making para makapag-ipon ng pera is yung pagtatrabaho sa ibang bansa. Pagiging OFW or yun, di ba? Pwedeng 3 months or 3 years kang naghintay ng papeles or dokumento or pwedeng kontrata sa pangingibang bansa, and at last makukuha mo siya this year. Okay? And harvest, so yun, 'di ba? So harvest season and 6 of Wands, para lang naman sila na victory and success, recognition, awards, rewards. So may ma-harvest ka, meron kang makukuhang
pag-aani ng success. Okay? And sinasabi sa'yo dito ng baraha na yung Five of Pentacles mo na pinagdaanan sa 2024, may mga chances para na, syempre hindi naman perfect yung buhay. Minsan, hindi naman, so, buti kung milyonaryo, wala talagang problema sa pera. But dito sinasabi na, yung Five of Pentacles, yung mga problema natin sa pera, may way out tayo dito. So, ibig sabihin, meron tayong meron tayong paraan para makaalis dito, ma-overcome natin yung mga financial problems natin. Okay, so thank you guys for watching. I hope na makaresonate kayo dito, Pisces. Bye!